Mayroon kang milyon-milyong dolyar sa bangko. Sikat ka sa buong mundo. Kasama mo sa court ang mga pinakamalaking pangalan sa kasaysayan ng basketball tulad ni LeBron James. Pero paglipas ng ilang taon, ang mga palakpak at hiyawan ay napalitan ng busina ng mga sasakyan. Ang marangyang hotel napalitan ng malamig na semento sa gilid ng highway. Ang kwento ng NBA ay madalas nating makita bilang kwento ng tagumpay at kayamanan. Ngunit sa likod ng mararangyang kasikatan, may mga kwentong puno ng pighati. At ang pinakatanyag, pinakamalungkot at pinakamabigat na halimbawa ng isang dating NBA star na nawala ng lahat at naging homeless sa lansangan ay walang iba kundi si Delonte West. Paano nga ba ang isang tao na kumita ng mahigit 16 na milyong dolyar sa kanyang karera ay umabot sa puntong namamalimos na lamang para mabuhay? Ito ba ay dahil sa maling desisyon o may mas malalim na kalaban na hindi niya nagawang talunin? Sa videong ito, pag-uusapan natin ang buong katotohanan. Bago natin pag-usapan ang kanyang pagbagsak, kailangan muna nating maunawaan kung gaano siya kagaling. West to the line. Hindi tsamba ang pagpasok ni Delonte West sa NBA. Ipinanganak siya sa Washington, D.C. at lumaki sa isang mahirap na kapaligiran. Ang basketball ang naging takasan niya sa realidad. Sa kolehiyo, pinangunahan niya ang St. Joseph's University sa isang makasaysayang season. Noong 2004, napili siya bilang 24th overall pick ng Boston Celtics. Siya ay may pinakamalaking puso sa court. Si Delonte ay isang combo guard, mahusay dumepensa, matalino sa pagpasa at may tumpak na tira. Kaya naman noong 2008, napunta siya sa Cleveland Cavaliers upang maging katuwang ng batang LeBron James. Sa puntong ito, nasa rurok si Delonte. Kumikita siya ng milyon-milyong dolyar at minamahal siya ng mga fans dahil sa kanyang determinasyon. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti sa court, may isang lihim na pala na unti-unting sumisira sa kanya. Noong taong 2008, opisyal na na-diagnose si Delonte West na may bipolar disorder. Para sa mga hindi nakakaalam, ito ay isang seryosong kondisyon sa mental health kung saan ang isang tao ay nakakaranas ng matinding pagbabago sa mood mula sa sobrang saya at enerhiya hanggang sa matinding depresyon na halos hindi ka makabangon sa kama. Inamin ni Delonte sa mga lumang panayam na bata pa lamang siya ay sinusubukan na niyang saktan ang kanyang sarili dahil sa depresyon. Pagsapit ng taong 2009, nagsimulang lumabas ang mga lamat. Pinara siya ng pulis habang nakasakay sa kanyang motorsiklo. Ang natuklasan ng mga otoridad ay nakagulat sa marami. May dala siyang maramihang baril, kabilang ang isang shotgun na nakasubsob sa loob ng guitar case. Bakit ginawa ng isang sikat na atleta ito? Ayon sa kanya, ito ay bunga ng kanyang paranoia at hindi matatag na mental na kalagayan. Ang insidenteng ito ang naging simula ng mabilis na pagbulusok ng kanyang karera. Pinalipat-lipat siya ng team mula Cleveland pabalik sa Boston hanggang sa Dallas Mavericks. Noong 2012, sa edad na 29, nilaro niya ang kanyang huling laro sa NBA. Sa murang edad, tapos na ang kanyang karera. Nang mawala ang basketball, nawala ng direksyon si Delonte. Ang milyon-milyong dolyar na naipon niya ay mabilis na naglaho dahil sa mga gastusing medikal. Ngunit ang mas matinding dagok ay ang kawalan ng suporta para sa kanyang mental na kalusugan. Pagsapit ng taong 2016, nag-viral ang isang larawan niya sa Houston, Texas. Nakatayo siya sa isang parking lot ng Jack in the Box, walang sapatos at may suot na tila ospital na gown. Nang tanungin siya ng isang fan kung siya nga si Delonte West, sumagot siya ng dati ako si Delonte West, ngunit hindi na ngayon ang buhay na yon. Ang pinakamasakit na tagpo ay napanood ng buong mundo noong taong 2020. Isang video ang kumalat kung saan si Delonte ay binugbog sa gitna ng highway at kalaunan ay nakaupo sa tabi ng kalsada habang sumisigaw at hindi maintindihan ang sinasabi. Dito na napagtanto ng publiko, ang dating bayani ng hardcourt ay tuluyan ng nilamon ng sakit sa pag-iisip. Walang natira sa kanyang karangyaan. Sa kabila ng dilim, may sumiklab na pag-asa. Nang makita ng may-ari ng Dallas Mavericks na si Mark Cuban
ang kalagayan ni Delonte, hindi siya nag-atubili. Noong huling bahagi ng taong 2020, personal na pinuntahan ni Cuban si Delonte sa isang gas station sa Texas. Sinundo niya ito, binayaran ang kanyang rehabilitasyon at tinulungan siyang muling makapiling ang kanyang pamilya. Sa loob ng ilang buwan, nakita ng mundo ang isang bagong Delonte West. Nagtatrabaho siya sa rehab center. Maayos ang itsura at muling nakahawak ng bola ng basketball. Marami ang nagdiwang, akala ng lahat eto na ang perpektong pagtatapos ng isang malungkot na kwento. Ngunit ang realidad ng sakit sa pag-iisip ay hindi isang tuwid na daan. Hindi nagtagal, muling dumanas ng relapse o pagbalik sa dating gawi si Delonte. Muli siyang nakitang namamalimos sa Virginia at naaresto ng mga pulis dahil sa iba't ibang paglabag. Ito ang masakit na katotohanan. Ang gamutan para sa mental health ay isang habang buhay na pakikipaglaban. Hindi ito naaayos sa loob lamang ng ilang buwan. Ang kwento ni Delonte West ay hindi lamang kwento ng isang atletang naubusan ng pera. Ito ay isang paalala na kahit gaano ka kayaman, gaano ka katanyag, hindi ka ligtas sa bagsik ng sakit sa pag-iisip. Ang utak ay isang bahagi ng katawan na nagkakasakit din, tulad ng puso o baga. Ipinapakita nito na ang mga sikat na atleta ay tao rin, nasasaktan at nangangailangan ng tunay na kalinga. Hindi lamang kapag sila ay nagpapasok ng puntos, kundi lalo na kapag sila ay bagsak na. Sana, sa kabila ng paulit-ulit na pagkadapa ni Delonte, huwag siyang sukuan ng mga taong nagmamahal sa kanya. Dahil sa dulo ng araw, ang kanyang buhay ay may halaga pa rin, labas sa apat na sulok ng basketball court.